Punta tayo sa Mass, first Mass. Thank you Lord sa ganda ng weather. Buti nakaano tayo, protekta sa lamig. Tingnan mo ng mga halaman sumasayaw. Dahil it's windy morning. Diba? Ganda ng langit. Diba? Walk tayo early in the morning. Unahin muna talaga si Lord bago ang lahat. Thank you Lord ha. Ginising mo pa kami. Yan, may mga exercise na dati. Absent yan sila. Siguro na bakasyon. I'm sure papunta sila ng church. Nakikita ko yung sila. Daming nagbabike. Exercise, maganda yan. Ganda ng hangin. Damdamin ng hangin. Ito yung parati kong dinadaanan guys, either there or here. Minsan gusto ko ring dumaan dun sa mismong SM kasi bili tayo gulay pag naubos na yung gulay sa ref. Meron naman sa labas tuwing weekends. Yan o, may nagsasayaw, exercise, and then siguro sa TikTok yan. Cute. Lawak dito pag nag-exercise. Ito yung garage nila. Ito naman yung garage nila. Daming garage dito. May garage din yan guys. Yung guard doon sa loob. Small din guard. Wow, daming ibon dito. Ayan, lumilipad na sila. Natira isa. Dalawa. Ayan, lumipad na rin. Pick up coffee. Alpha Market. Dyan sa Cloud Eats.
Nag-order din kami dyan. Sarap yung mga pagkain nila. Yung tatlong pagkas na nag-atlog ng kamanayang ko at hira sa bahay sila ng Jesus. Ang mga hatog nila ay kaya lang ihandog ng isang hari. Kaya bakit natin ang tatlong karakter sa Ebanghelyo ngayon at ating tingnan saan tayo mas nakakarinig at ano ang nais na pinito sa atin. Tutos para sa ating una po ay yung tatlong batas. Nung nakita nila yung bala sa Bethlehem ng Judea, alam nila ang propesiya na may ipangalan na bagong hari. Kaya ano ginawa nila? Naglakbay sila mula sa sinahan papuntang Jerusalem. At ayon sa mga eksperto, inabot sila ng buwan ng paglalakbay dito po kalayo ang kanilang pinagdalian at noong panahon nila, delikado ang paglakbay ng dalawang katagal kalayo dahil walang accurate na mapa, walang GPS, at ang gamit lang nila ay yung hayop sa paglalakbay. Siguro hanggang sa paglalakbay ay pero siya nag-encounter ng mga challenges and difficulties. Pero ganun pa man, hindi sila tumigil sa paghahanap. Hanggang sa nahanap nila ang bagong sila na si Jesus sa Bethlehem. Kaya sa kanyang yung effort na ginawa ng tatlong panas para hanapin ang bagong sila na si Jesus. Tayo minsan ay tulad ng mga batas. Kapag mayroong pinagdaraan ng mga pagsubok sa buhay, minsan mahirap maramdaman ang presensya ni Jesus. Pero ganoon pa man, tulad ng mga batas, sana ay huwag tayong panginahan mo, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay sa mundo ito na may padanalig sa Diyos. Naniwala ang kapatid sa Pangasiya at yun ang pinahawakan na. Kaya paalinig sa kalagay namin sa mundo ito. Sa mga panahon ng pagsubok ay mapulayo sa ating pananampalataya sa Diyos at nakikita namin paanyanagyan ang presensya ni Jesus sa ating buhay dahil siya ang pinagawin ang piling namin ng Diyos. Kapag ay yung mga eskriba, sila yung mga eksperto sa kasulatan. Noong nalaman ni Herodes ang tungkol sa propesiya, ang tinatawag na ay yung mga eskriba. At sabi niya sa mga eskriba, alam mo ba ang propesiya ito? At alam ng mga eskriba, kinuha nila ang propesiya na ang bagong hari na sa Bethlehem. Pero ganun pa man, napakalamit nila sa Bethlehem. Pero hindi sila nag-exert ng effort na hanapin at napiling nila sa bagong sila si Jesus. Tayo ba minsan ay natulog ng mga eskriba? Tinanggap natin ang kanilang katalaya, pero nananatiling pa naman ang pagkakas. Hindi namin hinahayaan na magbago ang ating buhay sa pagkakabanalig ng ating pananampalataya. Ang imbitasyon ng Pasko at bago pa sa atin ay gawa ang ating pagdiriwang ng pagsila kay Jesus magkaroon ng buka sa ating buhay. Mas makabuti tayo, mas makabuti tayo sa Panginoon.
Sabihin ko sa akin para makapagay-ulo sa kanya. Pero alam natin ang maaga ni Herodes na isinahin ang makapahay kapag sila ang ating na si Jesus. Ano ba minsan ay tulad ni Haring Herodes? Pero ang pahangin sa ating buhay na hindi welcome sa Jesus na ayaw natin siya patuloyin sa ating buhay. Ang invitasyon ng Pasko para sa atin, huwag tayo mag-alaya patuloyin sa Jesus na ipapatuloy niya sa atin ay hindi magpusta kundi ng mahal, pag-asa, at awa ng Diyos. Ipag-usal natin sa misa ito, ating mga pangalanan at ang patas sa ating Kristahan ngayon. Naglakay sila upang hanapin ang presensya ng Jesus. Nalulingin pinaglalakay sa mundo ito at nawa ay huwag tayo makinaanan ko. Harapin na natin ang mga pagsulot ng buhay. Maniwala tayo sa presensya ng Jesus ating Panginoon na hindi tayo mawala. Tapos siya at muli mo ng iyong pagmamahal. Pinasasalamatan ka namin sa magkasama at nilibog na kanilang anibersaryo ng kasal sa buwan din ito na namin na sila iyong pagmamayan at pagpalain upang patuloy silang maging malapat sa isa't isa at pagkalooban ng namin pagkaon ng masayang pagsasama. Sa pamamagitan ng isa't isidro ay para sa akin ang lahat ng masayang buhay. Tulad ng pag-iisa sa iyo kasama ng Kristo ang ating Panginoon. Amen. Happy birthday. Happy anniversary. Happy birthday for happy anniversary.